Magandang hapon mga kalay. Welcome back sa panibang vlog natin. Mga kalay, ito na yung ano natin. Yung kinantumisa natin kanina, ito na yun. Yung mga pinto natin, may mga butas na yan. So, buo na simbol natin yung labing isang piraso. So, mayroon akong tinitira para may share ko sa inyo kung paano tayo gawa ng ganito na malinis na trabaho at saka tawag dito pulido. So pasilip ko lang sa inyo yung ginagawa natin. Ayan, labig isa yan. So hindi natin tinatanggalan ganito tayo magano mga kaliwag na tanggalan agad ng balot kasi protection din yan pag nag-deliver tayo na hindi siya magasgas pag nagkiskisan, di ba? Pero huwag natin tanggalan lahat. So yun, mayroon ako tinitira dito na isa. So bago natin na mga kaloy, sukatan muna natin dito ng 4 inches. Ayan, para sa console, bago natin brakitan, butasan muna natin siya ng para sa console. Yung console dito mga kaloy, yung pattern ko, may pattern ako mga kaloy na ginagawa. May pattern tayo na kasi 1 by 1 angular lang. Yan lang natin dyan. Kasi ang sukat nito mga kaloy, saktong 15-16 pag nagbutas tayo sa gilid. Yan mga kaloy, bang kuna dito 15-16. Tapos pag dati dito 4. Yan. Pattern muna natin na maliit na butas. Saka natin butasin ng hulso. Yan. Mayroon akong video nito muna nakakaraan mga kaloy. Nasa inyo naman kung papanoorin nyo yung review yun. Wala lang kasi tayo ibang magawang content ngayon. Para ulit-ulit lang naman kasi gawa natin sa aluminum foil sliding. Ganun, ulit-ulit lang, di ba? Uning, ganun. Sa atin lang dito, kung yung willing lang na manood. So butasin natin ng hulso. Yan. Nasa atin naman yung mga kaloy kung ano dyan, kung gusto nyong masimbol muna bago brakitan, bago butasan, pwede naman yon. Pero sa akin kasi yung gusto ko yung malinis yung trabaho natin, walang kasgas. Yan. Yan. So yan, butas na yan, saka natin brakitan. So ito yung bracket natin. So lagi tayong magsasapin mga kaloy kasi wala tayong carpet. Kung may carpet yung lamisa natin, okay lang. Bracket natin ay 1/2 by 1 na tubular yan. Saktong-sakto yan dito. Yan. Pag nag-bracket tayo mga kaloy, pag cladding yung ano natin, pag cladding yung dingding natin, mas maganda kung dito ang butas kabilaan, ang rivets natin. Butasan natin dito sa loob. Yan. Sa bandang loob, kung sana isiksik natin yung ano, labas loob ang rivets mga kaloy para mas matibay at lapat na lapat yung ano natin. Pero pag salamin ang gamitin natin, huwag tayong gumamit ng doon lang sa likod yung rivets natin para di makita. Yan. Yan, dito sa may ano, dito sa may bandang lagayan natin, siksikan natin ng ano dyan, rivets tayo dyan. Tapos pag rivets tayo dito sa likod. Yan. Mag-rivets tayo dito. Kaya lang, sa ngayon, abang lang na rivets yan kasi naubusan ako ng puti na rivets. So pangit pagka maglagay tayo dito ng itim na rivets, parang garapata pag ano, di ba? Iputi na rin natin yan para hindi siya halata pag binuksan natin yung pinto. Yan, ganun din dito sa kabila. Kaya lang kabila, huwag natin tipirin sa rivets. Magkano lang ba yung rivets mga kaloy, di ba? Mura lang naman yan. Saka huwag natin madaliin yung trabaho natin. Yan. So, ganoon pa rin ito. Sa bandang loob tayo mag-una magbutas, rivets. Yan.
Tapos, abang kayo ng ano rito, butas. Para pag nakabili na tayo ng rivets na puti, saka natin sa i-rivets yan. Sayang naman kasi kung i-rivets natin, tapos tanggalin natin, sayang yung rivets. Ayan. Yan, dalawang bracket, tapos ito may bracket na rin. Ngayon nasimbolin na natin. Titiyakin natin mga kaloy na hindi mabaligtad dito yung partner niyan. Double swing kasi natin ito. Dito tayo mag-una mag-rivets kung saan yung ano natin, concealed hands. Doon tayo mag-una mag-rivets. Ano lang natin siya rito. Yan, tulad niyan, oh. Pag ganyan yan. Yan, ay pag ganyan. Pag ganyan. No, so ayan. Ito yung banda rito, ito naman yung banda rito sa ano. Ngayon, lagay natin yung handle. Ayan, magkatapat para hindi mabaliktad. Kasi kung mabaliktad yung mga kaloy, mapunta rito, ayan. Ayan, concealed yan, pag ganyan yan, oh. Ayan, di ba? So, unahin natin pag butas dito sa loob na rin. Ayan. Kasi mga kaloy, kung doon natin unahin sa ano mga kaloy, hindi na natin ito may rivets pag siniksik natin yung cladding, di ba? Ayan. Yan. Tapos, abang natin butas uli. Ganun ang kabilis, diba? So, abangan natin ang butas para rivets na lang natin pag nakabili na tayo ng puti. So yan, kaya nga ang ano natin mga kaloy, ang purpose yan kung bakit dito tayo mag-una mag-rivets sa bandang concealed. Para may rivets natin ito magkabila. Kasi ito mas pwersado kasi itong bandang may concealed. Hindi bali ito nandito sa bandang may handle. Kung ano lang. Kasi pwede naman concealed ang importante na mag-double bracket tayo. Kasi nandito yung puwersa. Dito naman sa kabila ano lang yan, parang alalay lang naman yan sa may ano, walang concealed. Yan. Kaya ganyan, ginawa nating i-rivets natin agad yan kasi pag nilalagay natin itong dingding, ayan, lagay natin. So, hindi na natin may rivets yan kung unahin natin pag-rivets ito, di ba? Hindi baling yung itim na yan na rivets, kahit na hindi natanggalin yan, kasi matatakpan naman natin sa cladding yan. Ayan, di ba? So, ilagay natin itong partner nito. Ito, naka-rivets na rin yan. Naka-double na rin yan. Hindi baling dito sa kabila na lang pagka dito ka na lang mag-rivets sa may bandang labas kahit wala na ito sa loob. Titibay na yan kasi handle lang naman dito. Itong importante, naka-double tayo ng rivets dito. Ayan. Ayan, ganoon lang ka basic, di ba? So, basta 1/2 by 1 yung bracket natin mga kaloy, kahit na wala pa siyang tornilyo, walang rivets, hindi na siya malaglag kasi medyo masikip yung tama-tama lang yung 1/2 by 1 na 1/2 by 1 na bracket. Putol-putulin natin. So yan, ano natin ito, butasin na natin. Ayan. Wala pang rivets, di ba? Naubusan. So yan, tingnan mo mga kaloy. Ito yung ganito na yung forma niya pagka nilagay natin. So ito yung handle niya nasa baba. So
Yan. Ito yung pangloob. Yan. Ayan, banda dyan. Yung pangloob yan. Pag ganun yan. Diba? Yan ang importante mga kaloy. Yung console natin na hindi siya mabaligtad. Titingnan natin na yung tama yung ano natin, kung kabila ng ano doon, partner. Kasi kung magkamali tayo napunta dito yung handle, di ba? Pag nabaligtad natin, pag ganun yan, yan na natin, i-sit natin. Kasi sayang kapag nabaligtad, tapos tanggalan naman tayo ng rivets, di ba? Yan, kahit na wala pang rivets yan, nakasit na yan, pwede nang, ano yan, ready to deliver na to. So, doon na ikakabit ang console dito mga kaloy. Kasi, pag nilagyan natin ito ng console, pag ibilibiyahe natin, magkikiskisan yan. So, magasgas yung aluminum natin, di ba? Basta may butas na yan, madali na ikabit doon yan. Eh kung mayroon ko yung cabinet na nakasit up na siya sa yung movable, pwedeng isama na ito pagkakabit. Yung sa akin kasi naka-built-in kasi yung ginagawa ko. So, yung ano nito, yung cabinet na kakabit na doon sa yung may mga video nakaraang mga araw, yun yung kulay puti. So ito na yung pinakapinto niya. So may bibiyahe pa ng medyo malayo. Kaya kailangan natin itong tawag nito yung i-safety natin na hindi magasgas kasi kulay puti ito. Masilan ito. Eh pag nagasgasan tayo nito, hindi maganda yung trabaho natin. Posible ma-reject, ha? Ito, wala pa palang butas ito, walang abang na butas. So, kailangan butasan natin para pagdating doon, rivets na lang. Yan. So, ganun lang kadali mga kalay, ganun lang kabisik gumagawa ng hanging tawag pinto ng hanging cabinet. High-end profile, diba? Mali maganda. Pagka ganito kasi nga cabinet mga kaloy, hindi ako gumagamit ng YSO2 o SA, pangit yun, di bisagra. Di console talaga, ito yung profile na console talaga ang dapat gamitin dito. Console lens, diba? Medyo magkamahalan nga lang, pero pagpasok naman sa budget, huwag natin tipirin, diba? So yan, tapos na yung natin, simple, ready to deliver na yun mga kaloy. Salamat sa panonood at lagi nating huwag kalimutang mag-subscribe, palike and share na din para updated ka sa sunod pa natin mga video. So yun mga kaloy, bye bye sa inyong lahat dyan, and God bless us all.